Sabi ko nung una, ano man ang maging desisyon ng korte ay tatanggapin ko. Pero hindi lang pala ganun kadali tanggapin ang lahat. Ngayon na nakalaya na siya, halos araw-araw ko na namang makikita ang taong sa anak ko. Year 2021 nangyari ang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Meron akong tindahan sa kanto ng compound na tinitirhan namin. Ang mga anak ko ay 4 years old at 7 years old that time. At pinapakain ko sila ng merienda sa may tindahan namin. At buntis din nga pala ako ng 7 months that time. Habang kumukuha ako ng barya sa bandang kusina ng tindahan namin, bigla akong may narinig na malakas na sigaw. At sa paglabas ko, nakita ko yung aking pangalawang anak na nasa ilalim na ng sasakyan. Ang ginawa ko, kinalampag ko yung unahan ng sasakyan para iatras. Pero imbes na iatras niya yung sasakyan, inabante niya to kaya lalong naipit yung anak ko. At yun ang naging dahilan para mawala siya ng tuluyan sa akin. Maliit lang ang kalsada ng compound namin at isang sasakyan lang ang pwedeng magkasya. At kung titignan ay nasa gilid ang anak ko sa parteng kaliwa ng driver na hindi halos isang dipa pa ang pagitan niya sa bahay. Marami ang nakakita sa nangyari pero mga takot magsalita. At ang nanay at ang tiyahin naman ng suspect ay sila pa yung nagyayabang. At laging ako yung pinalalabas na pabayang ina. Ang lagi kong sinasabi na sana yung mga paninda ko na lang yung sinagasaan niya. Na para mas madaling tanggapin kaysa naman tinanggalan nila ng buhay ang kawawang anak ko. Sinampa ng piskal ang kaso sa murder kaya hindi siya nakapagpiyansa. Ilang beses na rin na nakansel ang hearing namin dahil nga hindi na uma-attend ang attorney nila. Ngayon nga ay lumabas na yung resulta ng kaso ng anak ko. From murder case lang to homicide lang at 4 years lang ang sentence. 5 taon ang inantay namin tapos ganun-ganun lang makakalaya ang taong sa anak ko. Yes po. Dahil alam ko at nakita ko na binalik-balikan niya yung anak ko hanggang sa mawala siya. Sabi ko nung una kung ano man ang maging desisyon ng korte ay tatanggapin ko. Pero hindi lang pala ganun kadali na tanggapin ng lahat. Ngayon nga ay nakalaya na siya at halos araw-araw ko na naman siyang makikita ang taong pumatay sa anak ko. Dahil sa iisang compound lang kami nakatira. Maraming salamat Mamilen sa pagbasa ng kwento ko. At lahat ng magko-comment sa video ko ay babasahin ko. Letter sender, Lorena. Sa ganyang case na kapag buhay ang nawala, mas deserve sana kung buhay rin ang kapalit. Lalo na sa sitwasyon mo na may chance pa sana. Pero dahil nga sa sobrang intense ng nangyari, parang nawala na yung presence of mind. At sa mga nag-judge sa'yo at tinatawag kang pabayang ina, siguro dinadivert lang nila yung sitwasyon na para ikaw yung masisi at para gumaan yung guilt na nararamdaman nila. Na parang contradiction ang dating ng atake nila. At hindi rin naman perfect yung justice dito sa Pinas. Kaya may mga pagkakataon na kahit natapos na yung kaso, pakiramdam nyo ng mga biktima ay kulang pa rin. Protect your peace. If possible na makakatulong sa healing mo, na kung kinakailangan mo mag-move out dyan. Kasi mahirap maghilom kung araw-araw mong nakikita yung mga taong nagpapaalala sa'yo ng nangyari. Alam kong hindi madaling tanggapin ang desisyon ng korte, pero wag mong hayaang ubusin ng sakit at galit ang natitira mong lakas. Focus on yourself, your family, at sa paghilom ng puso mo kahit paunti-unti. Lalo na sa mga natitira mo pang anak. Kailangan nila ng malakas na mami. Tandaan mo na ang hustisya ng tao ay may limitasyon. Pero ang konsensya ng isang tao at paghuhukom ng panahon ay hindi basta-basta matatakas. Alam ko na walang makakapagpagaang salita sa mga inang nawala ng anak. Kasi walang katumbas sa sakit na mauna yung anak kaysa sa magulang.